Paano nga ba natin i-activate ang dynamic bar ng iTile S23 Plus? Yan ang gagawin natin ngayon. Unang-una dapat updated yung system ninyo. Punta tayo sa settings, update natin. System update, then itong online update. So, nag-install na tayo kanina, pinost ko lang. So, kapag in-update natin to, ito yung makikita natin, added dynamic bar, added AR measure, optimized camera effects. So, ratio lang natin. So, hintayin lang natin matapos yung system update. Kapag hindi kasi natin in-update yan, hindi natin makikita yung dynamic bar. Hindi natin siya maseset up. I-install na yung update. Noong una kasi hinahanap ko yung dynamic bar, hindi ko siya makita. Kailangan pa lang i-update. Yun, tapos na. Restart natin ngayon. Ito yung pagkadikit ko sa kanya sa glass protector. Hindi masyadong solid, kaya merong paltak doon. Gusto ko nang tanggalin. So, ang problema ko lang dito sa iTile, hindi siya ganun kabilis mag-start or mag-boot. Check na natin yung dynamic bar. Punta lang tayo sa settings. Special function. Ayun, lumitaw na yung dynamic bar. Ito. Display important service information. Click lang natin yan. Ayun na nga, nag-update na daw. Naka-on na siya. Naka-enable na siya. So, meron siyang face unlock, background call, charging animation, charge, competition reminder. So, testingin nga natin. Tawagan natin. Tingnan natin yung kanyang dynamic bar. So ayan, kita na natin. Meron na siyang dynamic bar sa taas. Check naman natin sa charging. Ayun. Oh, di ba? Very nice. Gagawa pa tayo ng maraming tutorial nito. At saka may ilalabas ako na phone review nitong iTile S23 Plus. Abangan nyo yun. Papakita ko sa inyo doon kung ano yung mga nagustuhan ko at mga hindi ko nagustuhan sa cellphone na to. Thank you so much sa panonood. At kung nagustuhan nyo itong video na to, hit like and subscribe lang. Okay, I'll see you on the next one. Bye!